Katulad ng kwento ni Peter, no? Minsan nalulunod tayo sa problema. Pero sabihin mo sa katabi mo, Jesus' hand never fails. Amen? Sa ating pong point number 1, faith requires stepping out of the boat. Sabi sa Matthew 14:29, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Sinabi ni Peter kay Jesus, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. Nakita niyo si Jesus, no? Nung time po na yun, may bagyo. Malakas yung alon. Sabi ni Jesus, come. Ano pong ginawa ni Peter that time? Bumaba si Peter sa bangka at lumakad sa tubig. So imagine niyo po yun. Sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng alon. Pero lumabas siya sa bangka. Ano po kaya ibig sabihin nito? Alam niyo po ba na si Peter lang yung only disciple ng Panginoon who walked on the water beside Jesus? Sa lahat ng disipulo niya, wala po tayong nabalitaan na may iba pang disipulo na lumakad sa tubig maliban lang kay Peter. Kaya yung ibang mga disciple that time, nakastay lang sila sa bangka. And sometimes po ganun din. Yung faith natin requires stepping out. Ano ba ibig sabihin nun? Kung ano man yung bangka na meron ka ngayon, we need to step out. Lumabas tayo sa bangka. So, minsan ang bangka natin, yung comfort zone. Pag sinabing comfort zone, okay ka na dito sa sitwasyon mo na to. Okay naman, nakakakain naman ako. No? Okay naman, nabubuhay naman kami everyday. Minsan naman yung bangka natin, yung fear, yung doubt, yung insecurity. Pero tandaan po natin, no? Miracles happen when we step out in faith. Yung pananampalataya natin, dapat gamitin pala natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lumabas ka sa bangka. Pangalawang punto po natin, faith weakens when we focus on the storm. Balik po tayo sa story ni Peter. Matthew 14:13. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. So ano po nangyari sa kanya? Kasi yung alon, sino po takot sa alon? Kami po, lagi kami nag-beach pero hindi kami nagsiswimming talaga sa malalim. Kasi takot kami. So imagine po, nung time na yon, sobrang lakas ng hangin at alon dahil may bagyo. Habang nakatingin si Peter palapit kay Jesus, nakakalakad siya sa tubig. Imagine niyo po yun, no? Nakakalakad siya sa tubig. Pero nung tumingin siya sa hangin tsaka sa alon, nagsimula na siyang lumubog. So sa buhay natin, no? Ano po kaya ibig sabihin nun? Kapag nakatingin tayo kay Jesus, lumalakas tayo. Kahit ano pang bagyo, ano pang problema dumating sa atin, pag nakatuon tayo kay Jesus, kaya natin lampasan. Kahit takot na takot tayo, kaya natin labanan. Pero, kapag nakatingin tayo sa problema, ano mangyayari sa atin? Lulubog tayo ng lulubog. Minsan iniisip natin, ang alon o problema ng buhay natin, hangin, bills. Yan ang pinaka-main, no? Paano ko magbabayad ng mga bills? Paano ko magbabayad ng mga tuition ng mga anak ko? Paano ko bubuhayin yung pamilya ko? No, those are storms sa buhay natin. Paano yung future natin? So yun yung mas una nating iniisip. Yung alon, yung hangin, yung bagyo. Kaya po, faith, yung pananampalataya, nire-requires yung paglabas natin.
So kapag po may malaking bagyo dumating sa buhay natin, tandaan natin anong sabi sa Bible? Hebrews chapter 12 verse 2, fixing your eyes on Jesus, the author and finisher of your faith. Kaya sabihin mo muli sa katabi mo, kay Jesus ka tumingin, hindi sa storm. Pangawakan po natin, no? Sabay-sabay tayong mag-fix ng eyes ng buhay natin sa Panginoon. Pangatlo po, punto, when faith fails, cry out to Jesus. So, nung time po na yun, no, lumulubog na, nagsisink na si Peter. Ano pong sabi sa Matthew chapter 14, verse 30? Very simple prayer yung sinabi ni Peter. Lord, save me. Habang lumulubog si Peter, sumisigaw siya. Na Panginoon, iligtas mo ako. So imagine niyo po, hindi mahaba yung prayer niya. Hindi niya sinabi, Lord, makasalanan ako, iligtas mo ako. Sinabi lang niya with assurance, Lord, save me. 3 words lang. No, sa buhay natin, hindi natin kailangan ng sobrang magandang panalangin. Ang nais ng Diyos sa atin, manalangin tayo ng sincere. No, minsan iisip natin, kailangan mahaba yung prayer ko, kailangan ganito. Pero ang tinitingnan lagi ng Panginoon, how sincere your heart when you pray. No, ito po yung magbibigyan ko kayo ng mga example ng pinaka-powerful na prayer. Ito katulad ng sinabi ni Peter, ito yung pinaka-small prayer in the Bible. Na Lord, save me. Panginoon, I need you. Those are the powerful words, no? Tulungan mo ako, Panginoon. Alam ng Panginoon yung situation ng bawat isa sa atin. Yan nga lang po, hindi tayo tumatawag sa Diyos. We focus on the storm. We focus on the problem. Ano bang sabi sa Psalms chapter 34 verse 17? The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. So marami tayong troubles, marami tayong situation. Pero ano kung papalaya sa atin doon? When we focus to Jesus. Nung nag-prayer meeting po tayo, tinuruan ko kayo ng confession sa mga naka-attend ng Wednesday prayer meeting. Ano po yung confession natin? I believe Jesus is the Christ, the solution to all my problems. Sabihin nyo nga po ng malakas. Sabay-sabay po tayo. I believe Jesus is the Christ, the solution to all my problems. Amen. Sumigaw tayo sa Panginoon. Lalong-lalo na when at times na parang mahina na tayo, sumigaw tayo sa Panginoon. Ano yung sisigaw natin? Lord, help me. Lord, save me. Pang-apat po, Jesus' hand never fails. He never fails. Ano pong sabi sa Matthew 14:31? Nung lumulubog na si Peter, sumisigaw siya, Lord, tulungan mo ako. Ano pong ginawa ni Jesus that time? Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. Tinulungan niya right away. Hindi sinabi ng Diyos, bakit nag-doubt ka? Hindi siya pinagalitan. Bakit hindi ka nagtiwala sa akin? Anong sabi ng Panginoon? Kinuha niya agad si Peter. Tsaka pa lang niya tinuruan, anak, bakit ka nag-doubt? Immediately, Jesus reached out His hand. Si Peter nag-failed siya. Same thing sa buhay natin, we failed. We failed, no? We failed so many times. Sa paglilingkod sa Diyos, we failed. Na sometimes, we go to church para lang makita tayo. Pero ano sabi ng Panginoon? He never fails. Kahit araw-araw nagkakamali tayo, sabi ng Panginoon, come. Palalayain kita. Palalayain kita kung anumang sitwasyon meron ka.
Kaya pa ang pangako ni Jesus? Isaiah chapter 41 verse 13, For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, Fear not, I will help you. Yun yung pangako ng Diyos sa atin. Hawak kita. Huwag kang matakot. Hawak kita. Hindi kita pababayaan. Pero minsan, tayo yung umaalis sa pagkahawak sa atin ng Diyos. Sino po naka-experience? Yung anak mo kasama mo sa mall. Hahawakan mo siya, di ba? Pero sila pumapaligwas. Kasi gusto nalang tumakbo. Mami, don't hold me. Sino po naka-experience niyan? So, minsan ganun tayo. Hawak na tayo ng Diyos, lumalayo pa tayo. That's why we fail. Kaya yung pananampalataya natin, nawawala. Sabihin mo sa katabi mo, hahawakan ka ng Diyos. Itong message po natin, very simple lang. No? Yung miracle na pinapakita dito sa story ni Peter, hindi yung paglakad niya sa tubig. Sino pong kayang lumakad sa tubig dito? Itatry natin. Hindi po yun yung miracle na nakalakad siya sa tubig. Ano po yung miracle dun sa story na yun? The greatest miracle in that story is yung Jesus caught him when he fell. Yung pagligtas sa kanya ng Diyos nung nalulunod na siya o nung lumulubog na siya. Yun yung miracle doon. Hindi yung paglakad niya. Hindi natin nakita, inisip natin, miracle na ang galing. Pero hindi natin nakita na yung miracle pala, kapag may trouble na tayo, right away, nandiyan yung Diyos. All we need to do is to fix our eyes to Jesus. To fix our faith to Jesus. Pero we fail. Kaya kung ginawa yun ni Jesus sa buhay ni Peter noon, ganun din yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya ano pong tinuturo sa atin ng mensahe na to? Palakasin natin yung pananampalataya natin. So maybe we are like Peter, na nag-doubt, na lumulubog sa mga oras na to. But remember, yung title ng ating mensahe, when our faith fails, Jesus' hand never fails. Hindi po mapalya yung kamay ni Jesus, hindi siya nagkakamali. At kapag nararamdaman natin na lumulubog na naman tayo sa problema, sumigaw agad tayo katulad ng ginawa ni Peter. Lord, save me. And definitely, immediately, yung kamay ni Jesus nakaabot pa rin sa atin. Again po, no, the greatest miracle nung nag-sink si Peter is yung pagtulong sa atin ng Diyos. Hindi siya na-late nung niligtas na si Peter. Immediately, he reached out his hand. So maybe today, no, nakakaranas tayo ng iba't ibang klase ng problema, ng takot, sinking in pressure, sinking in worries about the future. Listen to the promises of God. Magbibigay po ako ng mga verses na maaari nating pagbulay-bulayan within this week. Sabi sa Isaiah chapter 43 verse 2, When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. Ano pong sabi ng Diyos dito? Walang tubig o walang storm. I will be with you. Yun yung pangako ng Diyos sa atin. And then sabi sa Hebrew chapter 13 verse 6, The Lord is my helper, I will not be afraid. Habang ginagawa ko po itong message na to, yes, Lord. So, because naghihina yung pananampalataya ko. Nung habang minimeditate ko po ito, nire-remind ako ng Lord. Kasi hindi ka na nakatuon. Nakatuon ka na sa maraming bagay. Then I remember
kung paano niligtas ni Jesus si Pedro. Balik agad. Na kapag nangihina tayo, balik agad. Hebrews chapter 13 verse 5, ano sabi ng Panginoon? I will never leave you nor forsake. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Yun yung pangako ng Diyos. Kaya kahit nangihina na yung faith mo, hindi tayo iiwan ni Jesus. Kahit pakiramdam mo, lumulubog ka, naaabot ka pa rin ng Diyos. Again, hindi pumapalya o hindi nagkakamali ang kamay ng Diyos. Very simple lang po yung mensahe, pero nais kong lahat tayo magpalakasan. Kung sino man po yung nakakaranas ng paglubog sa mga oras na to, isurrender natin lahat sa Panginoon. So this time, gusto kong manalangin tayo ng sabay-sabay. Kung ano man yung sitwasyon na meron ka, let us surrender to Jesus. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo. Salamat dahil katulad ni Pedro, nagdadoubt kami. Katulad ni Pedro, nangihina kami, Panginoon. Because of the things around us na nakakita namin, Panginoon. Lagi kami nagkakamali. Lagi kami hindi sumusunod sa iyo. Pero Lord, salamat Panginoon na sa umagitan ng mensahe nito, Panginoon, ipinakita mo yung miracle that you will save us whatever happen. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtuon sa salita mo, magtuon kay Jesus. Magkaroon kami ng assurance that we truly believe na ikaw yung solusyon sa lahat ng problema namin. I pray for these people. Ano man po, Panginoon, ang dala-dala nila sa mga oras na to, kabigatan sa loob ng pamilya, financial struggles, sa trabaho, Panginoon, kabigatan sa trabaho. Lord, tulungan mo kami. Save us, Lord. Bigyan mo kami ng kalayaan under sa control ni Satanas. And Lord, in times na kami ay nababahala sa future namin, sa bukas, ipaalala mo, Panginoon, na when we fix our eyes to you, ikaw na yung responsible sa akin. And Lord, sa mga oras na Panginoon, tulungan mo kami na lumakas yung pananampalataya namin. Tulungan mo kami na ma-overcome, Panginoon, yung mga temptation sa buhay namin. Tulungan mo kami na right away makabalik agad sa iyo. Kaya Lord, dalangin ko po ang Remnant Angeles Emmanuel Church. Restore us, Panginoon. Yung miyembro ng Remnant Angeles Emmanuel Church, maging yung leaders, i-restore niyo po kami po. Sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. And Lord, we are asking for the restoration of our spiritual strength. We are asking, Panginoon, na kami ay maging patutuo sa tao sa nakapaligid sa akin. Kaya Lord, dalangin ko po na anumang gawain ni Satanas to destroy our faith, to destroy our relationship to each other, to destroy the relationship sa Panginoon, ay ang nawasak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, we claim the victory. This week, Panginoon, i-prepare niyo po yung vessel namin to receive the restoration, to receive the blessing, the spiritual blessing, Panginoon. And Lord, tinataas ko ang bawat isa na narito, Panginoon. Nawa, magtuon lang kami sa mabuting balita, hindi sa bagyo, hindi sa pagkalunod namin sa problema. Because we have Jesus. We have bigger na nandito sa amin, Panginoon. Merong solusyon kang ibinigay sa amin, Panginoon, which is Jesus is the Christ. Kaya Lord, sa iyo ang papuri, pasalamat. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen.